Hello. Ma'am, comment lang din, doon napansin na rin namin yung reaction niyo doon sa hearing. Pero may ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Discaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direksyon na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simulan na sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan na kesyo hindi daw sila pinapasok ng City Hall sa office nila na, by the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. I mean, oh come on, no? Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata, pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon, from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila sa gobyerno. Imposibleng ganyang kalalaking mga proyekto talaga ay walang paper trail at wala silang access doon. Ano kahalaga na makuha pa yung ledger? It seems to be the missing piece, ano? But right now, hindi talaga nilalabas. At minsan nang umoo si Curly Discaya sa Blue Ribbon Chair na isasubmit nila yan. So bakit biglang iba na naman ang tono nila at ang daming pagdadahilan, tinatapon pa sa DPWH na sila na lang daw ang mag-provide sa committee ng ledger na yan. It is a very important and big missing piece dahil the first 6 years na tumatanggap sila ng malalaking proyekto and therefore ng malaking pera date back to 2016. Sa akin, yung kay dating DPWH Secretary Bono, na-confront din po siya tungkol dun sa more than 2 billion na di umano ay kickback niya. Are you satisfied with the denial po? Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial, bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense. So, hindi rin po tumitigil yung Blue Ribbon at yung mga miyembro namin to try to tease out the complete picture. Do you think na-establish dun sa Blue Ribbon Committee hearing yung connection ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga Diskaya sa pamamagitan ng dalawang babaeng witness, or medyo hindi gaano na-establish? Well, for the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearings. Si former Speaker Romualdez. Opo. Pero better ba kung mismong former owner nung bahay ang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing? I think nasa kamay yun ni Chair Senator Ping dahil nung natanggap nila yung information, ayun na nga, na-secure nila yung appearance at least nung dalawang witnesses na sabi nila may personal knowledge sila dun sa kanilang sinasabi tungkol kina Curly Discaya at yung dating speaker. So ma'am, the way na nagpa-participate si Curly Discaya, sa tingin nyo hindi siya talaga pwedeng mapasok sa Witness Protection Program, hindi siya cooperative? Of course, it's for the DOJ to say kung tatanggapin nila o hindi yung ganyang klaseng witness at bigyan ng proteksyon. Pero dito pa lang sa Blue Ribbon, hindi siya nagpapakita ng good faith, which as I understand is one of the requirements ng DOJ para mag-consider ng applicant sa Witness Protection Program na handa at talagang magsasabi ng buong katotohanan. And then kay Bonoan, yung pagsasubmit ng maling grid coordinates, sa tingin nyo attempt yun to cover up yung issue ng flood control anomalies? Kung sino man ang nag-submit, kung sino man ang nag-generate ng inaccurate, wrong grid coordinates at nag-submit nito, and sa ganyang submission, syempre, at sinabi niyon, may command responsibility ang in command of any department who is the secretary. Tulad nung ibang resource persons namin, hindi ko mahulaan kung ano yung original motive, but the effect is so negative. Dahil lalong pinahirapan, hindi lang yung pag-imbestiga dun sa original na crimes, pero lalong pinahirapan mismong yung ongoing nilang mga internal audit at investigations. Sinayang yung mga naunang ginastos in human and financial terms at pinilit na kailangang ulitin. So it's a double frustration sa ating publiko. Okay, Amor. Ma'am, ano po for you yung gahan nung naging testimonya ng dalawang witnesses na may role si Curly Discaya dun sa pagbili ng property ni former Speaker Martin Romualdez? I think yung testimony nila adds at the very least interesting elements
And sa patuloy na pag-imbestiga ng ng Blue Ribbon Committee ay maaring madiskubreng importanteng elements ito ng buong kwento na sino-sino ang may ugnayan sa isa't isa dito sa kabuuang flood control scam. Sino-sino ang nagsesecure ng mga mahalagang assets para ipagpatuloy yung mga krimen na iyon. So I think we have yet to establish how important their testimony is, but at the very least, it's interesting at hindi pa kumukontra sa ibang mga testimonya at ebidensyang narinig namin. Sa mga susunod na hearing ay ipupursue itong issue na to. Ay may, kasi syempre nung narinig na namin yon sa hearing, patuloy din namin i-research yon. And ma'am, sa minority report po kasi sinabi na si former speaker ay either complicit with the crooks or negligent in his job. Either way daw po, he remains liable. Do you share the same opinion doon sa minority? Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin, sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. And ma'am, if ever nga na may formally na, paano po ba, formally ma-file itong minority report na to, would you be willing to support it? Or paano po ba dahil you're part of the majority, you will just be fully, you will just fully agree with the committee report, or may chance pa rin that you will support this minority report, considering that you share the same principle pagdating dun sa stand nila with the former speaker? Again, the whole committee, led by the chair, shares that principle na of command responsibility. Kaya nga, Blue Ribbon siya, di ba? Kasi nag-iimbestiga ng misfeasance, malfeasance at non-feasance sa pagtupad ng mga tungkulin naming nagtatrabaho sa gobyerno. So, first things first, tulad ng anumang komite na mag-iimbestiga, magda-draft ng committee report yung leadership. Iikot sa bawat isa naming mga miyembro. At dun muna akong magbibigay ng comments sa findings at recommendations. Tapos kung mag-submit ang minority ng minority report, of course, the majority led by the leadership will consider it and magdidesisyon kung tulad nung nakaraang karanasan namin ni dating Senator Coco, i-attach ito sa committee report. Timeline lang po, nabanggit po kasi ni Senator Ping na baka raw po by the resumption of session ay may committee report na. May update po ba on the timeline considering na may mga bagong issues that were discussed sa last hearing? Wala pa naman akong firm update kung kailan ang susunod na pagdinig dahil suspended pa lang yung hearing at kung ano yung final timetable para dun sa pag-generate ng committee report. So I'll wait to hear from the chair. Ma'am, considering na tuloy-tuloy na investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ, may mga nakasuhan na ho sa Sandigan Bayan, may mga nakakulong na, do you think it's about time na tapusin na rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee or dun sa mga nagiging developments sa tingin nyo dapat pang ituloy dahil nakakatulong ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman? Oh, definitely nakakatulong ang Blue Ribbon and gaya ng naranasan natin many times before, pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin. Yung case build-up, yung filing of charges, yung pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then will remain useful dun sa side naman ng executive. At kung ano pang mga issue na maaaring gusto naming i-follow up beyond the ending of the Blue Ribbon investigation, ay pwede pa rin naming i-submit bilang mga resolution sa mga respective committees dito sa Senado. And I look forward to that kahit sa Senate Committee on Health. Ma'am, yung existence ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, useless na ba? Considering na hindi na rin nag-appoint ng kapalit ang Pangulo dun sa mga nagsipag-resign na miyembro ng ICI. It's about time ba na i-abolish na yung ICI? Yung original na sense ko sa ICI ay hindi dapat i-abolish or lalong pahinain. Kaya nga, isa ako sa mga nag-file dito sa Senate ng bill para palakasin ito. Bigyan ng mas malakas na mandate, bigyan ng klarong budget. So, it would be regrettable. It is regrettable na hindi nag-appoint si Presidente ng mga dagdag na commissioners kapalit ng dalawang nagbitiw. Of course, bukod sa ICI, nag-file din ako at ilan sa amin ng bills para magtayo ng Independent People's Commission para investigahan ng kompleto at maayos itong lahat ng mga, hindi lang flood control, pero iba pang public works and even iba pang department projects, no, na sinubukan na rin naming ilagay sa mas maayos sa pamamagitan ng budget process nung nakaraang taon. Kung ano man yung magiging kapalaran ng ICI, we should
engage and strengthen yung mga different fact-finding bodies na pwedeng-pwede namang magtrabaho parallel sa isa't isa para yun nga, buuin yung kwento ng nangyari at mag-institute ng mga malalakas na reforma. Una, para singilin ang accountability ng lahat ng may sala at pangalawa, para pigilin o at least man lang bawasan in large part na mangyari ito ulit. Okay, Marlon. Basically, isabi na po yung previous owner ng property sa Makati na sinasabing nabili ng former speaker. And then, isabi na din yung mga dokumento pertaining to that property and even yung sinasabing broker na nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasabi na pa yung dating may-ari. But possibly, it would be worth considering sabinaing yung documents na cover nung trail nung exchange of ownership of the property. So possibly including the brokerage documents as well. How about si Maynard Ngu and then si former Yusek Traije Bolayvar, hindi rin po masyadong natanong as pointed out by even netizens yun ang sinasabi, bakit hindi masyadong natanong regarding doon sa previous testimony ni Yusek Bernardo na siya mismo at sa si Olayvar yung nagkikita para mag-deliver ng pera ng mga kickbacks. Pwede pa silang tanungin pa sa susunod na pagdinig. So sa tingin nyo, last hearing, hindi masyado sila na natanong ma'am, na pursue yung mga issue against that. So that's why sa susunod na pagdinig may pagkakataon pa rin. Okay, Amor. Po ulit kay former speaker, you mentioned po kasi na bukas yung Blue Ribbon Committee dun sa pagdalo niya. Pero he was invited, I think, last year, pero hindi nga po siya dumalo. So paano po kaya siya makocompel in a way to attend, considering na may interparliamentary courtesy? So exactly, dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, di ba, isang pina or mag-show cause lalo na. So at least, na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Okay, Mayan. Ma'am, isa na lang ako. Ma'am, yung ledger lang. Paano nyo pa po siya makukuha from Curly Discaya? Ano pa po yung moves left for you to get it from him? Well, umaasa ako dun sa sinabi ni Chair Ping na gagawa siya ng paraan to solve this problem. Ibig sabihin, to procure the ledger na nung una, umuon na siya sa utos ng chair na isasubmit niya, si Curly Discaya, biglang nung nakaraang hearing, ang dami na namang pagdadahilan at paglipat ng responsibility to do that sa DPWH. Yes, nasabina na. That's why. So, kumbaga, in violation na si Curly Discaya ng sabina na iyan. So, on the one hand, habang nagmamatigas siya sa Blue Ribbon, lalo siyang palayo na siguro sa pagkonsidera ng DOJ ma-admit sa Witness Protection Program. Ma'am, anong tingin nyo? Bakit ayaw niya i-submit? May pinoprotektahan kaya siya? Kaya ayaw niya i-submit yung ledger? Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. And then, as chairman ng Committee on Health, ma'am, kontento ka ba na yung about 51 billion pesos para doon sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay nasa kamay ng Department of Health? According to Doc Tony, parang baka daw better kung ilipat ito sa PhilHealth. At possible pa ba yun considering na-approve na yung GAA for 2026? So of course, by now, ginagastos na ng gobyerno, ng executive yung na formulate naming budget para sa taong ito. So we have to move forward. Kung ano yung wins natin, lalo na para sa health budgets, both DOH and PhilHealth, kasi bukod dun sa 51 billion para sa MAIFIP, sa DOH, andun din yung about 16 billion mula dun sa originally overpriced DPWH budget na ilipat namin sa PhilHealth bilang ang partial pambayad utang ng executive sa PhilHealth. We will pursue that track in the next years dahil mayroon pa ring malaking pagkakautang ang gobyerno sa PhilHealth. But as far as the MAIFIP is concerned, ang urgent call ko talaga sa Department of Health ay klaruhin nila at gawing mas madali, hindi mas mahirap yung bago nilang guidelines na fino-formulate tungkol sa MAIFIP. Dahil habang yan pa rin ay isang inaasahan ng ating mga kababayan at pasyente,
wag nilang lalong pahirapan. And in the meantime, nagtatrabaho pa kami sa isang panukalang batas. It's now in the period of interpellation at handa akong tumanggap ng mga tanong dito. Ito yung Medical Assistance Program, Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill, kung saan mas bibilisan pa, mas padadaliin pa yung pag-access ng pasyente at pamilya sa medical assistance. Isang tao na lang kailangan nilang kaugnayan, yung medical social worker sa bawat ospital. Hindi na nila kailangan dumaan sa aming mga legislators. Doon na lang sa medical social worker, pwede silang humingi ng assistance, maibibigay sa kanila within 72 hours, doon din sa ospital kung saan sila or yung pamilya nila ay nakakonfine. Wala kang concern, ma'am. Ini-implement na pero wala pang guidelines yung DOH pagdating sa MAIFIP. Standing program naman nila ngayon, yung MAIFIP. No? So sinabi lang nila na hindi na pwedeng mga politiko ang ay mag-issue ng guarantee letters. So nag-formulate sila ng bagong guidelines. Sana mabilis nilang mailabas ito at ito'y maging klaro at mas madali para sa pasyente. Para, yun na nga, para mas madali at klaro, hindi nakakalito para sa mga kababayan natin. Maka-access pa rin sa MAIFIP sa ngayon. No? While we are working on a mas simple at mas mabilis pang system na doon na lang sa loob ng bawat ospital ma-access nila sa medical social workers. Ma'am, by Monday, back to work, Yes. may session na. Yes. So, ano yung sa tingin nyo ang dapat na pagtuunan ng pansin at bigyan priority ng Senado pagbalik ng session? At sa part nyo, ano yung mga pet bills nyo na gusto nyo maipurso pag nagbalik ang session? Excited talaga ako sa resumption of session. For one, dun sa Committee on Health, may dalawa na po kaming bills na handa na para sa approval on third and final reading. So, ito yung HOSIP, no? That's one of them. Health outreach for seniors and indigent patients. Na ang layunin yan, makapag-extend ng assistive devices, pati wheelchairs at iba pa, sa ating mga senior citizens at pinakamahirap na mga kababayan dun mismo sa kanilang mga bahay or mga barangay na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga ospital or kahit health centers. At yung pangalawang malapit na harinawa maisabatas ay yung Lupus Prevention and Treatment Bill. Opo, na sa pamamagitan yan magkakaroon na ng programa ang DOH para i-detect at i-treat ang lupus and other autoimmune diseases at kasabay ay i-cover ng PhilHealth yung detection, yung at least yung testing at detection nito. So dagdag po doon, so excited ako, yung Committee on Health has been very active, continue to be very active sa nakarang 4 na buwan na nakabalik ako bilang chair. We also have a number of bills na nasa period of interpellation. Dalawa yon, di ba? Yung isa ay yung nabanggit ko kaninang Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill. So handa na akong tumanggap ng interpellation dyan. May isa pang mas advanced na handang nasa period of amendments. So handa na akong tumanggap ng proposed amendments dyan at yun yung geriatric, yun yung Philippine Geriatric Center. So exciting kasi ibig sabihin kapag naka-usad na sa period of amendments and kapag maging batas na ito, magkakaroon na ng ospital ang ating mga lolo't lola na nakatutok talaga sa kalusugan nila at sa pagpapagaling nila kung sila'y may karamdaman. And aside from UHC Medical Assistance Program, yung isa pang bill na nasa period of interpellation ay yung Anti-Hospital Detention Bill. So kapatid ng naipasa na nating Anti-Hospital Deposit Law, ito naman ay para pagbawalin na i-detain ang isang pasyente na i-discharge na dapat dahil lang hindi pa niya ma-settle kompleto yung bill niya. And under that law, kapag naging batas, bawal na rin i-detain yung kapamilya, kamag-anak, yung carer, pati baby na bagong panganak, or kung namatay yung pasyente, yung kanyang mga labi. May na-miss pa ba akong bills? Yung HOSIP, yun yung kaninang ready na for approval on third. Meron pa ba? O yun na ba yun? So, ma'am, lahat yan may counterparts sa House of Representatives. Yun ang tine-check namin ngayon. Oo, kasi yung iba, meron. So, masaya. Pero yung iba na wala pa or nasa earlier stages of legislation, so kailangan ko mag-follow up sa counterpart ko sa House na sana magsabay na ito, yung kaming dalawa. Okay. May follow up? Okay. Hello, ma'am. So one of the LEDAC measures is the amendments to UHC. Yes. May timeline na po ba ito when the committee is thinking to pass the consolidate and pass the bill po? Wala pa kaming timeline because ngayon pa lang, finally, mako-convene ko yung Congressional Oversight Committee on the Universal Healthcare Law. So napaka-importanting magiging proseso yan. I-evaluate namin kung paano na-implement so far ang Universal Healthcare Law. Ano yung mga naging health outcomes niyan para sa ating publiko. And then, meron ba kaming dapat i-amend sa mga provisions nito? Meron ba kaming dapat i-oversee ng mas mahigpit
na implementation, magkakaroon din ng input itong COC sa Universal Healthcare Law, pati sa budget engagements namin later this year, kaugnay ng DOH at saka PhilHealth. So, very excited din ako para sa prosesong iyon. As soon as possible, isi-schedule lang namin. Pero nung nakaraang taon, napakonstitute na po namin yung Senate contingent. Actually, at that time, we were just waiting para i-elect din ng House ang contingent nila sa Congressional Oversight Committee na ito. Possible po ba to pass this measure within the year? Yeah, it would be possible. The thing is to start and then proceed at a good pace. Ma'am, after this kapihan, merong hearing ang Senate Committee on Women Yes. about the Sundays and proposed, ano nga ba yun? Tungkol sa- Proposed amendments sa safe spaces law, tapos yung Sandy's bill. and then OSAIC. Sorry. OSAIC yung unang agenda, no? Or safe spaces. Nalito na ako. Sorry. Nalito ako minsan sa mga bills. OSAIC. Sorry. I stand corrected. So yung unang agenda mamaya sa Senate Committee on Women hearing ay yung amendments to the anti-OSAIC, si SAIM law, at saka yung Sandy's bill. Specifically, ano po yung amendments doon sa OSAIC? Pag-uusapan? Yung amendments na tinitignan namin reflected din syempre nung resource person. So may mga itatanong pa kami sa private sector, sa mga tech providers, of course sa ating mga law enforcers, and then sa mga child rights advocates. Nasuspend ko lang kasi yung pagdinig sa amendments to the OSAIC law at that time, last time, pero nakapag-technical working group na din kami. So kumpituhin lang namin yung process para ma-adjourn na yung pagdinig doon. So, pagdadraft na ng committee report, ma'am. Yes. Okay. Marlon, Nabanggit niyo po kanina, doon po kayo ng birthday ni Attorney Lacson. Yes. Birthday din po ngayon ng mista ninyo. Meron po bang celebration invited? birthday doon ng Mista ninyo. Senator Ala. Bato. Di ko natingnan yung aking calendar. So ano yung tanong? Sorry? Baka invited din po kayo sa celebration. Hindi ko alam kung may celebration. Wala pa naman akong So, hindi niyo pa invitation. binate. At salamat sa paalala. Minsan nalilate akong tumingin. Sa calendar kasi nandun yung mga birthday ng mga colleagues ko dito sa Senate. So para mabati ko. pero ma'am, do you support the stand of Senator Ping Lacson na the mere fact na mukha namang wala pa talagang warrant of arrest, mas makabubuting pumasok na muna si Senator Bato de la Rosa? I see the logic dun sa Mhm. dun sa sinabi niyo ni Senator Ping. So wala na siyang dapat pang ikatakot kung pumasok nun, di ba? We cannot legislate emotion. So kung kinatatakot or hindi, basta yung sa sinabi ni Senator Ping, pwede na yun sa akin. Okay? No more? Ay, okay. Yes. After niya, hindi nagpapakita dito sa Senate. Minessage ko siya ng pasasalamat sa Christmas gift. Sumagot naman, ma'am. Hindi. Hindi. Nasin naman yung... Sure. Nasin po. Yes. Ng Pasko. At least may gift pa siya nun, ma'am. Yes. Okay, Amen. Kami lahat siguro.